Ang storyang ito ay pinamagatang Na-in-love ako sa boss ko. The Story of Prince and Cairo. Episode 15 by Gino. Simulan na natin ang kwento. Natapos ang evening party nang wala na si Prince at si Sir Duke. At ang naging person in charge ay ang representative nilang si Sheila. Siya din ang nagbayad ng mga excess bills na hindi kasama sa original orders. Nagsimula na magsiuwian ang lahat. At binilinan pa ako ni Dad at ni Tita na huwag masyadong magpakalasing dahil malayo pang uuwian ko. Nang maubos ko ang iniinom kong isang bote ng whiskey, umuwi na rin ako noon. Sanay na ako sa ganito, kaya alam ko makakauwi ako ng ligtas. Sa loob ng sasakyan bago pa man ako magsimula magmaneho, napansin ko ang pasalubong na ibinigay ni Prince sa akin kanina. Sinuntok-suntok ko muna to bago ko sinilip ang laman. Ano kaya to? Uy! Cardigan ah! Mamahalin to ah. Magkano kaya ang bili niya rito ah? Ibang klase. Afford mo na palang bumili ng mga luxury items ngayon. Noon humihiram ka pa sa akin kahit pati boxers. Nakaramdam ako ng init nung maalala kong suot ni Prince sa mga boxers ko noon. Sa tuwing nasa kondo ko siya natutulog. Hindi magandang pangitain nito. Kaya nagmadali na akong umuwi at natulog. Kinabukasan, April 22, 2018. Lagpas tanghali na nang magising ako mula sa evening party kagabi. Medyo masakit ang ulo ko dahil sa nakulangan ako sa isang bote ng whiskey. Bumangon ako at naghilamos para mahimasmasan. Pagkatapos, nagtungo ako sa kusina upang uminom ng malamig na tubig. Bigla akong naalala ang sinabi ni Prince sa akin kahapon na meron siyang invitation na inilakip sa pasalubong niya sa akin na mamahaling cardigan. Kaya naman, kinuha ko yung paper bag at hinanap ko ito at binasa. Sofitel dinner, April 22, 2018 at 6 p.m. Tapos, may room pa na nakabook for 1. Okay. Masukat nga itong cardigan. Ayos kasyang kasya. Matignan nga yung sarili ko sa salamin. Uy, bagay na bagay Alam mo talaga ang mga gusto ko, mahal ko. Teka, ano ba? Bakit ko siya tinatawag na mahal ko? Hindi na kita mahal, no? Para akong na-excite na magdi-dinner kami ni Prince na kaming dalawa lang. Pero, nakakaramdam pa rin ako ng galit dahil hindi pa ako nakakapaghiganti sa kanya. Yun naman talaga yung pinaghahandaan ko ng isang taon Pero hindi ko pa naisasagawa. Dahil para sa aming dalawa lang ang dinner na ito, may pagkakataon na akong gawin ang pinaplano ko. Wala akong balak na saktan siya ng pisikal. Dahil hindi naman ako bayolenteng tao. Pagsasabihan ko lang, kukumprontahin, at pagsasalitaan ng mga masasakit na bagay. Di hamak na mas malala yun kaysa sa suntukan, no? Siguro kapag nagawa ko na yun, matatahimik na yung loob ko. Naging masigla ako at naghanda ng isusuot ko. Siyempre, susuotin ko tong cardigan na binigay niya sa akin. At mamaya, tatapon ko sa mukha niya. Ganun ang gagawin ko. Hindi na ako kumain at naligo na kagad. Samantala sa loob ng banyo. Ay, ang pag-ibig. Teka nga lang, bakit ko kinakanta yung kanta mo? Wala akong pakialam sa kanta mo. Ang pangit ng boses mo. May papikit-pikit ka pa nalalaman. Ewan ko sa'yo. Sarap talaga maligo. Matapos kong maligo at magpatuyo ng katawan, muli kong binasa ang dinner invitation ni Prince.
At siniguro kong ngayong araw nga ito, nang makumpirma ko na sa ikapatong beses, na ngayong araw nga ito, bigla akong kinuha yung cardigan na bigay niya sa akin. At pinaghahampas ko sa kama hanggang sa magusot. Para na akong baliw. At kung ano-ano na lang pumapasok sa isipan ko. Kahit pa medyo may gusot na itong cardigan na binigay ni Prince sa akin, sinuot ko pa rin. Pinatong ko lang sa isang plain na white polo shirt. Tinignan ko pa yung sarili ko sa salamin mula sa loob ng aking sasakyan bago magsimula magmaneho at inayos-ayos ko pa to. At habang ako ay nakatutok sa salamin gamit ang mga nanlilisi kong mga mata, binantaan ko siya sa isipan ko. Hindi ako pupunta dahil gusto kitang makita. Pupunta ako dahil nagugutom ako. Dinuro-duro ko pa yung salamin habang binabantaan ko si Prince. Humanda ka sa mga sasabihin ko sa'yo mamaya. Maghihiganti ako. 4:00 ng hapon nang makarating ako sa hotel. Nag-check-in na ako sa room na nakalaan para sa akin. Katabi lang ng room na para kay Prince. Pagkapasok ko sa loob ng kwarto, inilapag ko muna yung bag na dala ko na naglalaman ng damit na pantulog mamaya at damit na pampalit bukas. Wala akong planong matulog dito. Uuwi din ako mamaya. Nagdala lang ako nitong bag dahil... Basta! Dahil wala na akong maisip na dahilan, tumalon ako sa kama at nagastang parang bulating binubudbura ng asin. Halos 2 oras ako nakahiga lang sa kama at iniisip kung uuwi ba ako o hindi. Nang biglang tumunog yung doorbell. Tumayo ko't binuksan ang pinto. At ang bumungad sa akin, walang iba kundi si Prince. Sinasabi ko na nga ba pupunta ka. Kararating mo lang ba, Cairo? Oo. Kakarating ko lang, Prince. Oh shit! Gaano ba ako katagal nakahiga sa kama? Ang saya ko. Alam mo, bagay na bagay sa yung cardigan. Tara na, kain tayo? Hindi na ako nakapagsalita. Tapos sinundan ko na lang si Prince. Hanggang sa makarating kami sa buffet area. Kulay blue din ang suot niyang damit. At napansin kong suot-suot niya ang relang binigay ko noon. Pati yung bracelet na kapareho nung iniregalo niya sa akin sa first monthsary namin. Hanggang sa nagsimula na kaming kumain tahimik lang ako. Tila ba'y nawalan ako ng gana magsalita. At sinasakyan ko lang ang mga topics na gustong pag-usapan ni Prince. Wala siyang nabanggit about sa nakaraan namin. At puro mga recent events lang lahat. Matapos kaming kumain, nagtungo na kami sa kanya-kanya naming kwarto. At ako naman, hindi mapalagay. Gusto ko na siyang kumprontahin pero sa tuwing nakikita ko siyang umingiti, naiibsan ang lungkot at galit sa puso ko. Mahal ko pa ba siya? May nararamdaman pa rin ba ako para sa kanya? Bakit suot niya pa rin yung bracelet namin? At yung relang binigay ko sa kanya noon? Kung susubukan ko bang agawin siya kay Sir Duke, pabayag ba siya? Pero mali. Hindi pwede dahil pinagkakatiwalaan ako ni Sir Duke at ayokong masira yung tiwalang yun. Nakapagbihis na ako ng pangtulog matapos akong maligo. Nang maisipan kong puntahan si Prince sa kwarto niya. Dahil baka hindi ako magkaroon ng iba pang chance na may sagawa ang isang taong pinaghandaan kong paghihigante. Kinakabahan na ako sa kung ano ang pwedeng mangyari habang ako ay nakatayo sa labas ng kanyang room. Iniisip ko kung saan ako magsisimula at sa kung paanong paraan ko siya masasaktan ng lubos. Nang akmang pipindutin ko yung doorbell, biglang nagbukas ang pinto. Shit! Basang-basa ka at nakatapis lang ng towel?
Ang sarap mo naman tingnan. Ha? Ano ba tong nararamdaman ko? Hindi pwede to. Natulala ako. Hindi ko maalis ang mga tingin ko sa katawan ni Prince na walang damit pang itaas. Dahil sa katarantahan, unti-unti akong umatras at babalik na sana ako sa kwarto ko pero bigla niyang hinawakan ng kamay ko at hinila ako papasok sa loob. Nagmamadali siyang kunin yung do not disturb sign at isinabit sa labas ng pintuan. Tapos sinarado ito. Sa pagmamadali niya, nahulog ang towel na tanging suot niya na para takpan ang kabuuan ng kanyang katawan. Hindi ako makagalaw. Katulad nung unang beses na may nangyari sa amin. Para niya akong kinukontrol ang bawat galaw ko. Hindi rin siya nagsasalita. Lumapit siya sa akin at hinawakan ng dalawang kamay niya ang ulo ko. Bigla niya akong kinuyumos ng halik sa mga labi. Grabe, ang bango ng hininga niya at ang lambot ng mga labi niya. Hanggang sa tumutugon na ako sa mga halik niya. Wala pang isang minuto ng paghahalikan namin. Nang mahimasmasan ako ay sinubukan ko siyang itulak. Pero walang lakas ang pagkakatulak ko. At hindi siya pumayag sa pagpupumiglas ko. Idiniin niya pa ang mga halik niya sa akin. Hanggang sa hindi ko na nakayanan ang init ng aking katawan. Nagpaubaya ako at hinayaan siya sa gusto niyang hanggang sa nahubaran niya na ako. At napahiga sa kama. At doon, nangyari na nga ang mga hindi dapat mangyari. Makalipas ang kalahating oras. Shit! Bakit ako nagpadala? Anong mukhang ihaharap ko kay Sir Duke kapag nalaman niya to? Cairo, hindi ka nag-iisip? Iniwan ko si Prince sa kama. Matapos kami magpalitan ng init ng katawan at pumasok sa banyo. Grabe, hindi ko inaasahan yun ah. Marunong ka nang gamitin ang ibang bahagi ng katawan mo ah. Ang lambot pa ng labi mo kanina habang... Tsaka, hindi ka nagreklamo nung binilisan ko yung... Pero, bakit may dugo? Hindi ba kayo nag-aano? Kaya mo ba ako pinapunta dito dahil hindi ka niya napapaligaya? Cairo? Cairo, matagal ka pa ba? Kailangan ko kasi magbanyo eh. Malapit na. Sandali lang. Hindi pwede to. Babalik na ako sa kwarto ko. Aantayin ko lang siya matapos magbanyo at magpapaalam na ako. Baka maulit pa eh. Sana. Matapos siya magbanyo, nagsuot siya ng boxers at mupo siya sa tabi ko. Tapos niyakap niya ako. Huwag ka munang umalis, Cairo. Dito ka muna oh. Kung gusto mong umulit kahit masakit. Okay lang. Basta dito ka lang please. Sige, pero huwag sana makarating kay Sir Doc to ah. Baka kasi masira yung tiwala niya sa akin eh. At baka maapektuhan yung business partnership namin. Okay, Cairo. Pangako. Wala akong sasabihin kay Papa. Pumayag ako sa kahilingan ni Prince na manatili muna sa kwarto niya. Hindi siya bumibitaw sa pagkakayakap sa akin hanggang sa makatulog na kaming dalawa. Sobrang ganda ng panaginip ko kagabi. Napanaginipan kong kinasal kami ni Prince at masaya magkasama sa isang bubong. Kaya naman nung magising ako, iyakap ko siya na mahigpit
at hinalikan sa noo. Ah. Good morning, Prince. Good morning, mahal ko. I love you. Ah. Good morning, Cairo. I love you too. Ha? Bakit ako nag-I love you? Putek. Panaginip lang pala yun eh. Nang mahimasmasan ay, nagmadali akong bumangon. Pumunta sa kwarto ko para maligo at magbihis. At nang handa na akong umalis, biglang pumasok si Prince. Cairo, dediretso ka na ba sa branch? Sabay na tayong bumaba. Oo sige Prince. Sabay na tayong bumaba. At sa kung anong dahilan, hindi ko napagilang pansinin ang hawak-hawak niyang susi ng sasakyan niya. Ayos Asensado ka na talaga ngayon May sasakyan ka na. Ito ba? Nabili ko to gamit yung pera ko. Mumurahin nga lang eh. Hindi pa kasi ako sanay na gumastos ng malaki. Pera mo o pera ng ibang tao? Sorry Prince pero sa pagkakatanda ko, mahirap lang kayo. Hindi mo nga siguro kayang bumili ng bisikleta o motor eh. Pero ngayon, may sasakyan ka na. Pati si Jamil. At mayabang ka na ngayon. Alam kong mahal yung pasalubong mo na binigay mo sa akin. Shit! Bakit ganito yung lumalabas sa bibig ko? Ay nako. Nasimulan ko na. Tatapusin ko na lang. Ha? Anong ibig mong sabihin, Cairo? Ganun na lang ba kalit ang tingin mo sa akin? Oo, ganun na nga. Kaya mo naman ako iniwan nun dahil sa pera, di ba? Kaya ka sumama kay Sir Duke dahil nauto mo siya. Tapos sasabihin mong pera mo? Huwag ka nga magkaila, Prince. Kilala kita. At kilala ko ang pamilya mo. Nagkakamali ka, Cairo. Hindi ganyan ang uri ng relasyon ng meron kami ni Papa. So magkukunwari na lang tayong bigla ka na lang yumaman? Alam mo, nagpapasalamat nga akong hindi tayo nagkatuluyan eh. Dahil baka ngayon, naubos na yung pera ko sa'yo. Isa kang malanding linta. Hindi totoo yan. Hindi ako linta. At hindi ako malandi. Yan. Diyan ka magaling eh. Sa pagsisinungaling. Ganyan mo din ba niloloko si Sir Duke? Huwag ako. Hindi mo ako maloloko. Kaya mo ba ako pinapunta dito dahil hindi ka satisfied sa kanya? Hindi ba siya marunong? Anong gusto mo? Magtalik tayo araw-araw? Gusto mo ba tong burat ko ha? Malandi ka? Manloloko? Isa kang linta, Prince. You're a parasite, Prince Gabriel. Hindi totoo yan, Cairo. Bawiin mo yung sinabi mo. Bawiin mo. Get out of my life, Prince. I don't want to see your face ever again. Masyado ko yatang nasaktan si Prince sa mga nasabi ko. At nasampal pa niya ako. Napasobra yata yung talas ng dila ko. Hindi ako makapaniwala sa mga nasabi ko pero ito yung paghihiganting pinaghahandaan ko ng 1 taon na lubos kong pinagsisisihan. Matapos ang aming pag-aaway, nagmadali siyang lumabas. Habang ako namay, nanatili muna sa kwarto ko ng halos 1 oras. Inisip ko ang lahat ng mga masasakit na bagay na nasabi ko sa kanya. At mukhang hindi ko na mababawi yun. Tatanggapin ko na lang katotohanan. Ito na talaga ang katapusan namin. At kung magkakaharap man kami ng dahil sa trabaho, mananatili pa rin akong profesional. Hindi ko maalis sa utak ko ang itsura niya kanina. Habang sinasaktan ko siya. Hindi naman talaga dapat ganun ang mga sasabihin ko eh. Nagkaroon kasi ako ng konting pag-asa kagabi dahil naramdaman kong gusto niya pa rin ako pero iba yung lumabas sa bibig ko. Matapos yung pagmumukmok ko, umalis na rin ako at nagtungo sa branch ko.
Fast forward tayo sa Cavite branch. Sir Cairo, I'm glad that you came. I thought hindi na po kayo papasok eh. We have an emergency meeting with DK Holdings. Nasa Zoom session na po si Miss Sheila waiting for you. Miss Sheila? Why? What about Sir Duke? I don't know the details, sir eh. Pasok na po kayo sa loob. Better ask Miss Sheila na lang po directly. What have I done? Please don't tell me that you will pull out. Lagot ako kay Dad. Hi, good morning Miss Sheila. I apologize, I was late due to traffic eh. I see. That's all right. I just want to let you know that Sir Duke will be out for a week or more due to a family emergency. I want to make sure that things will go smoothly while he's away. I sent you a file of the things that we need to do urgently for the coming months. If you could take a look. Yes! Salamat! At hindi magpo-pull out. Kinabahan ako dun ah. That's about it for us, Mr. Princessa. Do you have any questions? All good from our end, Miss Sheila. By the way, I got a message from Sir Duke that he would like to set up a meeting with you and your dad. Um, that's 2 days from now. I wanted to inform you ahead of time. This is just going to be a remote session, so you don't have to prepare anything. No problem, Sheila. We'll be there. All right. Goodbye for now. Makalipas ang 2 araw. Zoom session. Is my son responsible for what happened, Duke? No ways, it was an accident. Lumagpas si Prince sa linya and that's when he got hit by a truck. I still think my son has something to do with this. I honestly don't know. They were on a date, I guess. But hindi yata sila sabay na umuwi eh. I'm just glad that my nephew is alive. Poor child. I'll talk to my son about it personally and I'll visit soon. I appreciate that, Ace, but there's a slight problem. He can't seem to remember about you or Cairo, or when he worked there. All of those memories seem to have vanished. He remembers everything before he started working for Cairo. And he remembers that we went to Singapore. Is that for real? What was that called? Retrograde or dissociative amnesia? Will he recover from that? I forgot what it's called, Ace, but the doctor said that some may recover briefly, but some won't. Apologies, Sir Duke. Dad, I just got out from a meeting with another client eh. Cairo, I'm glad that you can join. You've spoken to Sheila a couple days back, right? Affirmative, Sir Duke. Are there any changes you'd like to request? None actually. This session is not work-related, Cairo. I would like to personally ask you if you could visit my nephew. He's still recovering now, but the doctor said it may help if he gets to talk to people he has spent time with. I don't think I have met your nephew, Sir Duke. But I'll be glad to help. Why? What happened to him? You know him, Cairo. Prince, my nephew. You probably know him more than I do. Could you visit him if you have time? I don't think I understand, Sir Duke. Your nephew's name is also Prince? Oh, for goodness sake, son. Prince Gabriel, your old secretary, is Duke's nephew. Did you not know that? Huh? Sorry. I may need time to process this, Dad. Why? What happened to Prince? Aren't you supposed to know what happened, son? You were with Prince that day. What did you do? He got caught in a car accident 2 days ago when he left Sofitel, Cairo, but he's stable now and recovering. Nothing major, he just broke his leg, arm, some wounds, a couple of stitches in the head. What? Where is he? Which hospital? I'll send you the details via SMS na lang. Thanks, Sir Duke. I'm heading out now. Teka nga lang. Pamangkin ni Sir Duke si Prince? Kailan pa? Bahala na nga. Pupuntahan ko muna siya sa ospital. Ano ba kasing nangyari? Fast forward tayo sa hospital. Hello po. Magandang araw po, Doc. Ikaw po ba yung mag-rounds ngayon? Pagbati ni Prince na makapasok ako sa kwarto niya sa ospital. O Cairo, nandyan ka na pala. Thanks for coming.
Huwag mo munang biglain si Prince ha. Whatever is in between the two of you, please take it slowly ha. Wala pa siyang masyadong natatandaan eh. Ha? May amnesia siya? Apparently he does. Maiwan ko muna kayo ha. I actually just waited for you eh. I have a lot of things to do. Sonia and Jamil will be here in a minute. Okay sir, salamat po. Nakakaawa ang lagay ni Prince. May bandage sa kaliwang binti, sa kaliwang braso, tapos sa ulo, tapos may mga sugat pa. Pero kahit ganun, nakangiti pa rin siya. Nadisgrasya pala siya matapos kami mag-away. Kaya hindi ko mapigiling sisihin ang sarili ko. Marahil sa sama ng loob habang nagmamaneho, hindi siya nakafocus kaya nangyari to. Kasalanan ko to. Kasalanan ko tong lahat. Hi. I'm Cairo. Naalala mo pa ba ako? Magkasama tayo sa trabaho nun eh. Ay, akala ko po, Doktor. Ang ganda kasi ng kasuotan niyo po eh. Pasensya na sir. Wala pa akong maalala masyado eh. May amnesia daw po ako, sabi nila. Kamusta ka? Okay ka lang ba? Masakit ba tong mga sugat mo? Ay oo sir eh. Sobrang sakit pero gagaling din naman ang lahat ng to. Konting tiis lang at sanay naman ako magtiis. Sorry Prince ah. Patawarin mo ako. Kasalanan ko to eh. Nako sir, mukhang hindi naman ikaw yung nakabangga sa akin eh. Tsaka aksidente naman yung nangyari. Huwag po kayong malungkot at umiyak sir dahil... Bakit umiiyak ka? Eh kasi po, umiiyak kayo eh. Napakaiyakin mo pa rin hanggang ngayon no? Tahan na. Ako ngayon dapat umiiyak eh. Nakaramdam po kasi ako ng kilot sa dibdib ko sir. Nakokonsensya po ako. Pakiramdam ko po may malaki akong kasalanan sa inyo eh. Kung may nagawa man ako sa inyo sir, patawarin niyo po ako ah. Actually, ako ang dapat humingi ng tawad sa'yo Prince eh. Ako yung may nagawang kamalian sa'yo. Kung ano man yun sir, pinapatawad na po kita. Prince, patawarin mo ako sa tatanong ko ha. Kaano-ano mo ba yung lalaki dito kanina? Yung lumabas? Si Sir Duke? Papa po. I mean, anong relasyon ng dalawa? Papa ko nga po siya. Papa, you mean jowa? Kadugo? Ah, oo. Magkadugo po kami. Uncle ko po siya. Kapatid siya ng daddy ko. Siya na lang po yung natitirang kadugo ko sa mundo eh. Alam kong mali itong ginagawa ko dahil para kong inaabuso ang pagkakataong wala pang maalala si Prince pero ginawa ko. At ngayong alam ko na yung buong katotohanan, hindi katatahimik ng loob ko ang mga kasalanang nagawa ko sa kanya. Yung mga panglalait at pananakit ko sa kanya. Yung mga galit kong wala naman palang kabuluhan. Nakaramdam ako ng napakalaking kahihiyan. Hindi ko alam kung paano ko makakabawi sa kanya. Dahil hindi niya ako natatandaan. At kapag natandaan na niya ako siguro, bigla niya akong kakasuklaman. Malaki ang kasalanan ko sa kanya. At alam kong ako ang dahilan kung bakit siya napunta sa ganong sitwasyon. Langit na siguro mismo ang nagsasabing, hindi ako ang taong nararapat sa kanya. Kaya tinanggal nila ako sa mga alaala ng mahal ko. Oh, mahal ko pa rin si Prince. Dahil hindi siya kailanman nawala sa puso't isipan ko. Kahit na isang minuto magmula nung umalis siya. Alam ko nagsisinungaling lang ako sa aking sarili. At kung waring galit ako sa kanya pero ang totoo niyan, sabik na akong magkabalikan kami. At may pagpatuloy ang naudlot naming pagmamahalan. Prince, paano mo nagagawang maging masaya?
sa kabila na nangyari sa'yo. Ay nako sir, wala akong dapat ikalungkot. Buhay pa ako sir at laking pasasalamat ko sa Panginoon na binigyan niya pa ako ng isa pang pagkakataon. Sapat na rason na yun para maging masaya ako. Tsaka sir, may mapagmahal akong pamilya at may mga taong katulad yun na nag-aalala sa akin. Kaya nga, ang swerte-swerte ko pa rin sir eh. Hanga ako sa kabaitan mo, Prince. Kaya ako napamahal sa'yo eh. Teka lang sir, mukhang kanina pa kayo nakahawak sa kamay ko eh. Baka po may makakita sa atin tapos isipin bading tayo. Sorry ah. Sige, bibitawan ko din kamay mo. Maya-maya, bumukas ang pinto. Dumating ang nanay ni Prince. Oh, Cairo anak, nandito ka pala. Nay Sonia, kamusta po? Ang tagal na nating di nagkita. Hiniiwasan niyo po yata ako eh. Naku anak, alam mo naman na sumusunod lang ako sa utos. O ano, nagkabalik ka na ba kay ni Prince? Prince, si Cairo. Naalala mo pa ba? Boyfriend mo. Huwag naman po kayo magbiro ng ganyan, Nay. Paano naman po mangyayari yun eh? Pareho po kaming lalaki. Ay, oo nga pala. May amnesia ka. Ay. Nay, di ba sabi, huwag bibiglain si kuya? Nadala lang naman. Ito naman tong si Jamil, oh. Prince, anak. May dala akong turon. Paborito mo. Ito, kumain ka muna. Ikaw, Cairo. Anak, gusto mo ba ng turon ni Prince? Gusto mo ba ng turon? Oo naman, Nay. Gustong gusto ko ang turon ni Prince. Kapag talaga kasama kong pamilya ni Prince, napupuno ang puso ko ng kagalakan. Lagi silang masaya. At mararamdaman mong puno sila ng pagmamahal sa isa't isa. Ganitong klaseng environment ang tama para kay Prince. Hindi nung kagaya nung sa akin. Walang ginawa kundi saktan siya. May kung anong tuwa akong naramdaman nung nakita kong nataranta si Prince at namula yung muka pagkabanggit ni Nay Sonia na boyfriend niya ako. Totoo naman talaga yun eh. Hindi naman kami nagkahiwalay pero hindi ko alam kung tama pa ba na uli niya akong mahalin. Hala, Jamil. Nakalimutan nating bitbitin yung mga damit ng kuya mo. Balikan mo muna sa bahay, dali. Sige, Nay. Sir Cairo, gusto mo sumama para na din alam mo kung saan kami nakatira? Sige. Dala mo ba yung sasakyan mo? May sasakyan din akong dala eh. Opo, sir eh. Hayaan mong maging pasahero kita ngayon. Oops, wala ka bang nakakalimutan, Jamil? Ganun na lang ba yon? Sige. Siguro hindi mo na love si kuya, no? Kasi malaki ka na eh. Asus, makakalimutan ko ba yon? Kuya naman, no? Bago kami umalis si Jamil, hinalikan niya muna si Prince sa magkahabilang pisngi. At ganun din ang ginawa ni Prince sa kanya. Ibang klase. Kahit malalaki na sila, sweet pa din sila sa isa't isa. Sana ganun din kami ng kapatid ko si Micah. Nakakainggit. Habang naglalakad kami ni Jamil palabas ng ospital, patungo sa parking area, bigla siya natahimik. Alam ko na to. Babantaan na naman ako nito eh. Kagaya ng lagi niyang ginagawa noon. At nung makasakay na kami sa sasakyan niya, Jamil, ako na mismo yung magsasabi, may kasalanan ako. May kinalaman ako sa nangyari sa kuya mo. Gusto kong maging honest at least, kahit sa'yo. Na paano ka? Naaksidente si kuya. Yun yung nangyari. Anong kinalaman mo dun? Kasama kami bago siya maaksidente. At nagkasagutan kami. Baka sakaling hindi siya nakapag-focus sa pagmamaneho dahil sa sama ng loob. Ganun ba? Buhay naman si kuya eh. At alam kong mapapatawad ka niya. Kaya papatawarin na rin kita. Ha? Bakit hindi siya galit? Jamil, pwede ko bang malaman ang katotohanan? Feeling ko kasi may sikreto kayong tinatago tungkol sa nakaraan ni Prince eh.
Oo, meron. Kung mapilit ka, sige. Ikukwento ko sa'yo ang lahat. Simula umpisa, nung unang nakita kami ni Kuya sa ospital. Nung mga bata pa kami. Habang nagmamaneho si Jamil, nagsimula na siya magkwento. At doon ko palang nalaman ang buong story ng buhay ni Prince. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko. At awang-awa ako sa mahal ko. Kaya nakukonsensya ako sa mga nagawa ko sa kanya. Hindi pala talaga sila magkadugo sa tunay na buhay. At si Sir Duke na lang ang natitirang kadugo ni Prince. Nalaman ko din yung pananakit ni Sir Duke sa mahal ko nung bata pa lang siya. At kung paano sila umiwas at nagpalipat-lipat sa tuwing kukunin ni Sir Duke si Prince sa kanila. Alam mo noon, Sir Cairo, kahit pagod na si Kuya at kahit hindi pa siya natutulog dahil sa mga trabaho niya, kapag gusto mo makipagkita sa kanya, hindi siya humihindi. Binibigay niya sa iyo yung titira niyang oras na dapat sana pagpapahinga na lang niya. Ganun kanya kamahal. Tapos sa umaga bago siya umalis papunta sa opisina niyo, naglalaan siya ng pagkain mula sa bahay para ibigay sa iyo. Kahit na kukunti lang naman yung ulam namin nun. Kaya kung minsan, kapag hindi mo kinakain dala niya, nagagalit ako sa'yo. Kasi pagkain para sana sa amin yun pero sinasayang mo. Tapos, naalala ko pa nun, isang buong gabi niyang pinagpaguran gawin yung bracelet na regalo niya sa'yo kahit na antok siya. Teka, nasa na yun? Nasa iyo pa ba? Pinaghirapan ni Kuya yun eh. Kung ayaw mo, bigay mo na lang sa akin. Buti ka pa nga ginawa niya ng bracelet. Ako hindi. Kapag ako nakatanggap ng regalo kay Kuya, iingatan ko. Dahil alam kong hindi siya magbibigay ng regalo na walang kasamang pagmamahal. Sir Cairo, sa dami ng hirap na dinanas namin ng pamilya ko, hindi kami minsan nawalan ng pag-asa dahil nandyan si Kuya at alam namin hindi niya kami pababayaan. Kahit na mahirap lang kami noon, punong-puno ng pagmamahal ang bahay namin. Kaya pasensya ka na. Pasensya na kung noon napagbabantaan kita. Pinoprotektahan ko lang naman kasi yung kuya ko eh. Mahal ko si Kuya. At masakit sa amin yung 3 taong lumayo siya. At mas masakit para sa akin. Sa pamilya kong makita ang kalagayan ni Kuya ngayon. Nasa akin pa yung bracelet, Jamil. Sorry pero ipagdadamot ko yun sa'yo. At sorry dahil sinasayang ko yung pagkain nyo nun. Sorry sa lahat Hindi ko sinasadya. At hindi ko rin alam ang lahat ng mga yun. Nang makarating kami sa bahay nila Prince sa Parañaque, napahanga ako. Grabe ang laki. Halos sing laki din ang bahay namin sa Quezon City. Halos puti lahat ng exterior, maliban na lang sa bubong at gate. Ang interior design naman ay pinaghalang white at disenyong malakahoy ang kulay. Sina Yumi at Gabi nasan pala? Nasa school pa po Uma-absent lang ako ngayon. So, dito lumaki si Prince bago siya pinagkatiwala ni Sir Duke kay Sonia? Oo, mayaman talaga ang pamilya nila. At alam mo, dito nagpakamatay ang daddy niya noon. At dito rin siya pinagmamalupitan ni Sir Duke nung bata pa siya. Gusto mo makita yung kwarto ni Kuya? Sige, nasan ba? Doon sa taas, akyat po tayo. Wow, malaki pala to no? Mas malaki ata to sa condo ko May sarili pa siyang opisina sa loob. Tapos may sala set pa. Oo. May bathtub din siya sa loob ng banyo niya. At yung isang pintuan, walk-in closet. Ang ganda. Jamil, kaninong litrato tong nasa office table ng kuya mo? Bakit meron siya nito? Yan ba? Yang lalaking nakahiga sa kalsada? Hindi mo ba talaga alam kung sino yan Ikaw yan, Sir Cairo. Ninakawan ka ni Kuya ang picture noon nung makita kanyang nakahiga sa kalsada. Niyayakap niya yan palagi kahit sa pagtulog. Grabe naman. Ganun niya ako kamahal? Puro mga pictures ko itong nandito
Palagi niyo pala akong pinipicturean ha. Sir Cairo, nakuha ko na yung mga damit ni Kuya eh. Balik na tayo sa ospital. Sige. Gusto ko pa sanang manatili dun sa kwarto ni Prince pero kailangan na naming umalis eh. Inisip ko na lang na sana naman makabalik pa ako dun. Ang hindi ko lang maintindihan, Jamil, kung bakit mas pinili ni Prince ang mamuhay sa hirap. Kung mayaman naman pala talaga siya, di ba? Hindi ko rin alam pero palaging sinasabi ni Kuya sa amin na noon na mas gusto niyang perang galing sa dugot pawis niya yung binibigay niya sa amin. Bilib ako sa kanya dahil ni isang beses, hindi siya nagreklamo. Pride na rin siguro. Baka gusto niyang patunayan kay Sir Duke na kaya niyang tumayo sa sarili niyang paa. At masaya naman kami kahit ganun. Hindi ko nga lubos maisip na makakatira kami sa ganun kalaking bahay at makakapagmaneho ng ganitong kagandang sasakyan. Sa kuya mo ba itong sasakyan? Oo, regalo ni Sir Duke sa kanya nung 19th birthday niya. So, kung tutuusin, si Prince ang may-ari ng kalahati ng DK Holdings. Oo, lahat ng kinita ng daddy niya noon, nasa kanya na. Kaya hindi na niya kailangan mamuhay sa hirap eh. Buti na nga lang, hindi niya pa rin kami pinababayaan hanggang ngayon. Kahit hindi niya naman talaga kami tunay na pamilya. At Sir Cairo, kaklaruhin ko lang hindi kami humihingi ng malaki kay kuya. May sariling income din kami kahit papano. Hindi kami pabigat sa kanya. May mga empleyado na kami ngayon doon sa paggawaan namin ng kakanin na sinusupply namin sa mga establishments gaya nung Cafe Jordan tapos marami pang iba. May isa pa kayong kailangan malaman, Sir Cairo. Kung mahal mo si kuya at kung handa kang ipaglaban siya, kakampi mo ko. Kasi narinig ko mula kay inay na ibabalik ni Sir Duke si kuya sa Singapore at doon na maninirahan habang buhay. Dahil sa nangyari sa kanya dito. Inaantay lang niya na makalabas si kuya sa ospital saka sila lilipat. Ayoko mawalay kami ulit kay kuya. Baka ikabaliw ko yun. Kaya kung may plano ka, bilisan mo na't baka maunahan ka pa. Susuportahan kita sa abot ng aking makakaya. Mahal ko ang kuya mo, Jamil, pero hindi yata ako yung tamang tao para sa kanya. Hindi na ako sumama kay Jamil sa loob ng ospital. At umuwi na ako dahil nangingibabaw sa kibuturan ng puso ko ang konsensya. Nakukonsensya ako sa mga nagawa ko kay Prince nang malaman ko yung buong katotohanan. Tama. Masyado siyang mabuti para sa tulad kong walang inisip kundi ang sarili. Hindi ko siya deserve. Hanggang sa nakarating ako sa kondo ko, walang ibang tumatakbo sa isipan ko kundi ang kalagayan ni Prince ngayon. Ang lahat ng mga masasamang nasabi ko sa kanya. Yung mga panahong hindi siya nakapagpahinga ng dahil sa akin. Yung mga pagkaing binibigay niya sa akin noon, sinasayang ko lang. Ang mukha niyang napakaamo. Ang mga ngiti niyang napakatamis. Yung buhok at balat niyang napakabango. Ang mga labi niyang napakalambot. At ang buong pagkatao niyang minahal ko. Nagsisisi ako. Inilagpas ko yung pagkakataong makatagpo ako ng katulad niya. Sa veranda ng aking kondo kung saan ako ay namamalagi kapag masama ang loob ko. Umupo muna ako, yumuko at humagulgol. Hindi hamak na mas masakit ang iyak kong ito. Kung ikukumpara noong nagwala ako sa opisina ko, ito ang tunay na iyak ng pagkatalo. Nakakawala ng lakas. Nakakawala ng ganang mabuhay. Lumipas ang ilang araw, nagpatuloy ako sa normal na routine ko. Gigising, babangon, maliligo, magbibihis, at pupunta ng opisina bago mag-alas 9 ng umaga. Pagsapit ang alas 6 ng gabi naman, uuwi. During weekends, nag-gym. Pagkatapos, nakikipag-inuman kina Andy at Robbie. Kung minsan naman, kay Rafi.
Sa mga nakalipas na araw, hindi ako tinatantanan ni Jamil. Palagi nagte-text o tumatawag para ipaalam sa akin yung mga nangyari kay Prince. Unti-unti na raw bumubuti at gumagaling ng mga sugat niya. Pati na rin yung pilay sa braso at binti niya. Nakakakilos na raw to kahit hindi pa kaya maglakad ng maayos. Wala pang progress sa memory niya at hindi pa rin naaalala yung parte ng buhay niya kung sana'y naroon ako. Mabuti na rin siguro to dahil wala naman akong magandang nagawa para sa kanya eh. Minsan pa nga, pinagdarasal kong huwag na lang niya ako maalala. Kalimutan na lang ng tuluyan. May makailang beses na hinahanap daw ako ni Prince at kung bakit hindi na raw ako bumibisita pero pinasisinungalingan ko na lang na busy ako sa trabaho. Wala akong mukhang mayaharap at tanggap ko nang hindi ako para sa kanya. Tanging mga ala-ala na lang ni Prince ang dadalhin ko araw-araw. At itong bracelet na binigay niya sa akin noon na muli kong isunuot matapos kong itinago ng napakatagal. And that's the episode 15 of Nine Love Ako sa Boss Ko. By Gino yan syempre. Grabe yung episode 15 no, almost 1 hour. Syempre, love ko kayo eh. Kaya sana love nyo rin ako. Ay, love nila ako. Ay. Balik tayo dun sa sa story. Oh, by the way, bago yon, don't skip the ads guys ha. Pa-like na rin ng video or comment kayo para mas madami tayong ma-reach na viewers. Okay, dun sa episode 15, ito na yata yung pinakamasakit na episode kasi dito unti-unting na-realize ni Cairo lahat ng sakit na naidulot niya kay Prince. Well, hindi mo rin siya masisisi kasi 'di ba parang nag-ghost siya ng ng taong mahal niya for 3 years, no? Pero mas tumagos lalo yung kwento ni Jamil dito tungkol sa kung gaano kamahal ni Prince si Cairo sa kabila ng lahat. Yung kahit sobrang pagod siya sa trabaho, nagbibigay pa rin siya ng oras, pagkain, effort, at pagmamahal niya kay Cairo without asking for anything in return. That's love, di ba? At mas lalong masakit kasi habang kinukwento ni Jamil lahat nung sakripisyo ni Prince, doon din bumabalik kay Cairo yung mga panahon na pinagsalitaan niya ng masasakit si Prince noon. Yung mga pagkakataong tinataboy niya to, minamaliit, at hindi pinapahalagan yung mga simpleng bagay na ginawa ni Prince para sa kanya. Kaya ramdam mo yung guilt ni Cairo dito eh. Kasi saka lang niya nakita yung totoong halaga ni Prince nung halos mawala na ito sa kanya. Si Jamil din sobrang supportive bilang kapatid sa episode na to from pagiging protective at galit kay Cairo noon. Siya pa ngayon yung gustong tulungan si Cairo na ipaglaban si Prince bago to tuluyang dalhin sa Singapore. Tapos yung dulo, yung muling pagsuot ni Cairo sa bracelet na binigay ni Prince habang umiyak tapos nagsisisi. Grabe, symbolic yun sobra. Parang doon niya lang tuluyang inamin sa sarili niya kung gaano niya kamahal si Prince. Pero baka kasi huli na yung lahat eh. Episode 15 honestly feels like a story about regret, guilt, and realizing someone's worth when they're already slipping away. At finale na yung next episode which is the episode 16. Kinakabahan ako guys. Kinakabahan ako kasi possible na healing pero possible din na pinakamasakit na goodbye nila. Siguro ang biggest question talaga ngayon maaalala pa ba ni Prince si Cairo? Pipiliin ba niyang manatili? O matatapos ang kwento nila na puro pagsisisi na lang? Excited at kinakabahan ako sa episode 16 kasi ano ba Gino? Happy ending ba tong story na sinulat mo? Magkakatuluyan ba sila? Well, abangan niyo yan sa episode 16 guys. If you enjoy our story, don't forget to hit like, comment, subscribe,
and hit the notification bell para updated ka sa mga news stories natin. And of course guys, please continue sending your stories sa mendamanstories@gmail.com. Malay mo next time, kwento mo naman ang mabigyan ng buhay dito. Yun lamang po at maraming salamat sa patuloy na pakikinig. Hanggang sa muli.